I hope magkaroon tayo ng tamang prayer topic and tamang quorum for the whole week sa pamamagitan ng ating mensahe ngayon. And God will be very happy. Of course, I will be very happy. No? So, birthday ko po kahapon. Salamat po. Happy birthday po. Sinabi. So, regalo niyo na po sa akin magkaroon tayo ng maayos na prayer natin, maayos na quorum. So, yun po yung mga nagpapasaya sa amin. No? Yun na po na yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Sige, wala na. Ayan. Yung title ng message natin, Everlasting Covenant Given to Our Church. So, kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, tungkol po ito sa Antioch Church po. So, familiar po ako sa Antioch Church. Nung bata po ako, lagi po akong pumupunta ng Quezon City. Meron po yung Antioch Church. Isa po yun sa in a sense, malaking simbahan ng Remnant po. So, kaya ginagamit po yung venue nila. And na-realize ko na para itong church na to ay sentro ng Darakbang sa Manila. So, which is, nung binasa ko po yung Bible about sa Antioch Church, yung Antioch Church po ay talagang ginamit ng Diyos para magpahayag ng gospel. Sa binasa po natin kanina, yun po yung unang-unang beses na yung mga nananampalataya po kay Jesus ay tinawag po Christian. So, doon po nabanggit yung salitang Kristiyano. Unang beses po siya nabanggit doon. Kasi sa sobrang ilang pananampalataya, yung mga member ng Antioch Church po, sila ay tinawag, ay mga Kristiyano sila. So, ganun din po sa ating simbahan, nawa pag nakikita po tayo ng tao sa labas, they can say na, ito, Kristiyano to. Legit po na Kristiyano. Diba? Kasi dahil sa kanilang pananampalataya. So, bakit kaya ginamit ng Diyos yung Antioch Church? Sila po ay nagpahayag ng gospel. Pero, nung nagpahayag po sila ng gospel, hindi po nila sinusubukan na baguhin yung mga tao. Wala po sila magbago ka na, wala pong ganon. Ang ginagawa lang po nila is pinapahayag nila yung gospel na si Jesus ang Kristo. Kumbaga, sinasabi lang nila yung foundation. Kasi lahat naman po, pag na-establish na yung buhay natin sa loob ng gospel na si Jesus ang Kristo, lahat naman po ay susunod na lang. No, lahat naman po ay susunod na lang. And kagaya po nung binasa po natin si Barnabas po, siya po ay ginamit ng Diyos bilang isang leader na patuloy nagpapahayag po ng gospel na walang iba kundi si Jesus ang Kristo. At tinuturuan niya yung mga tao patungkol sa pananampalataya. Yung walk by faith na tinatawag. No? Tinuturuan niya yung mga tao about sa making disciples, sa pag-raise up ng mga remnants. At sila po ay isang tinatawag na body of Christ kasi meron po silang iba't ibang ginagawa sa simbahan, may iba't iba po silang tungkulin sa simbahan po. No? Kahapon po may English class po tayo kahapon for the first time po. So yung iba nag-practice ng praise team, yung iba naman nagturo ng English, yung iba nagluto, diba? So meron po kanya-kanyang tungkulin. Ibig sabihin po nun, tayo ay iisang katawan. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo, kaya tayo ay kagaya din po ng Antioch Church. No? Sa ating pong introduction, ayan, church with the gospel or the best covenant of God. So, dapat bilang isang miyembro po ng Philippine Juyong Church, dapat proud po tayo. Hindi po yung mayabang tayo. Hindi po to the point na itataw natin yung ibang simbahan. No? Pero dapat importante na alam natin at sigurado tayo bilang isang member ng Philippine Juyong Church na meron tayong accurate gospel. No? Meron tayong 100% gospel. No? And tayo yung simbahan na kung saan every now and then
highlight or sinasabi natin yung fundamental problems. Kahit po nung last time sa Biason, tinuro ko muna yung na-receive natin training sa teacher's training. Tinuro ko muna yung version nila ng way of salvation. Kasi alam ko, every now and then, kailangan natin ituro sa mga bata yung basic. Kailangan ituro natin yung sa mga bata yung foundation. Kumbaga, yung isang building, kung gusto niyo po makita ng building, di ba, sa BGC, sa Ayala, napakalaki po ng building. Pero hindi po yun maitataas, hindi po yun maipapaganda kung wala pong maayos na foundation. So dito po sa ating simbahan, importante po na lahat tayo ay nagkakaroon ng foundation patungkol po sa gospel. And dapat alam natin yung only solution na walang iba po kundi si Jesu Cristo. So sa number 1, what is the gospel and the everlasting covenant given by God? Ano ba talaga yung gospel o yung everlasting tipan o pangako ng Diyos na binigay sa simbahan? Ayan na po, alam natin to yung si Christ bilang isang true prophet. Diba? Kahit i-search niyo po sa Google kung anong ibig sabihin ng Christ, ito po ay meron po siyang 3 katungkulan. Isa na po dyan yung pagiging isang tunay na propeta. Sobrang memorize na po natin tong verse na to and lagi po natin itong naririnig. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So it means si Jesus lang yung naging way para ang tao po ay makabalik sa Diyos, kagaya natin. So, pag tayo nagkaroon ng chance to preach the gospel, we need to tell them yung itong gospel na to, na si Jesus lang po yung only way. Amen po ba? Amen. Number 2, the church with Christ as a victorious King. So why we can confidently say na tayo ay tumanggap ng everlasting covenant within the gospel? Why we can confidently say? Kasi naiintindihan natin at alam natin na si Jesus, isang tunay na propeta at isa rin siyang tunay na hari. Hindi lang po basta isang hari, kundi isang victorious king na matagumpay. Diba? Anong ginawa niya? Siya po yung nagwasak sa lahat ng kilos ni Satan bilang isang tunay na hari. And meron siyang authority. Lahat ng authority sa langit at sa lupa ay na kay Kristo bilang isang tunay na hari. And number 3, why we can confidently say po na meron tayong everlasting covenant within the gospel. Paano po natin yung masasabi? Kasi we understand na si Christ din mismo po ay isang tunay na pari. Noong unang panahon po sa Old Testament, sila po yung 3 position na ina-anoint. No? Pero ito pong 3 na ito po yung ginawa na lahat ni Christ. Diba? Anong ginawa niya? Tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang pagkapako sa krus. Kasalanan yung past, present, and future sin. Alam ko meron pa tayong mga self-inflicted sin o yung mga carnal sin na ginagawa araw-araw. Pwedeng kanina lang, pwedeng kahapon lang, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Pero araw-araw po tayong merong ginagawang kasalanan and si Kristo patuloy niya po tayong papatawarin. No? Sabi dyan sa Rome 8:2, sa pamamagitan ng kautusan ng Spiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Diba? So, importante po na tayo, alam natin sa sarili natin na malaya na tayo sa kasalanan. And sa ating pong main, so what is the grace given to the church? Ano ba yung mga habag na binigay sa atin bilang simbahan? Number 1, yung salvation, grace. Basahin ko yung Ephesians 2:8. Next. Ayan.
Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. And then 1 John 5:1, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. So, dahil tayo po ay may pananampalataya na si Jesus ang Kristo, tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. Hindi po sa sarili niyo pong effort, hindi po sa sarili niyo pong talent, sa sarili niyo pong level ng education or sa social status niyo, kundi sa habag lamang po ng Diyos. Kaya nga po tayo nandito eh. Kaya nga po tayo nakakapag-worship kasi tumanggap po tayo ng salvation by grace of God. Ibig sabihin po ng grace, regalo. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Yun po yung grace. No? At sa number 2, my own confession. Si Paul po, ang confession po ni Paul na nabanggit niya po, ako po ay nag-suffered a lot. No? Sa mga, hindi ko po alam kung sino yung tinutukoy niya, pero sabi niya na kumpara po sa ibang mga apostol, siya daw yung pinaka-nahirapan sa lahat. Siguro naman kung babasahin natin yung Bible mula sa Acts, talagang makikita niyo yung kwento ni Pablo sa pagpunta niya sa lahat ng lugar para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Pero siya po ay naging matagumpay. Kaya sabi niya, I am victorious dahil po sa grace of God. Diba, kagaya po ni Apostol, sabi dyan sa 1 Corinthians 15:10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Sa Biblia po, bago kayo tawagin isang apostol, dapat talagang master niyo na yung pagbahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ng apostol, you are being chosen to spread the gospel. Kaya si Pablo, nabanggit niya rito na nagawa niya yung pagiging apostol to spread the gospel, not because gusto niya, not because magaling siya magsalita. Sa katunayan, si Pablo po ay takot po siya sa public speaking, di ba? Not because siya po ay talented, pero dahil sa kagandahang loob na binigay sa kanya ng Diyos, he was able to spread the gospel po. Now, kahit po siya ay, nabanggit niya po dyan na hindi sana nasayang yung binigay sa kanya ng Diyos. No? Ibig sabihin nun, nagkaroon ng kabuluhan yung kaloob sa kanya ng Diyos. Diba? And I pray na kagaya po ni Paul, kagaya po ng Antioch Church, tayo rin po ay hindi masayang yung kagandahang loob na binigay sa atin ng Diyos. Amen. Sayang naman, no, kung ilang na tayo tapos biglang magpupul lang tayo. So, importante na ngayon pa lang, i-claim na natin na hindi masayang yung kagandahang loob na binigay sa atin ng Diyos so that I will be able to spread the gospel. Diba? So number 3, gave the blessing as like the Antioch Church. So, kagaya po ng Antioch Church, tayo po bilang miyembro po ng Philippine Julian Church, we need to believe na yung hand or yung kamay ng Diyos ay laging nakaalalay sa atin. Amen. Now, we need to believe na yung grace of God ay nakikita sa buhay po natin bilang member po ng Philippine Julian Church. Amen. And yung same hand, yung same grace na binigay sa atin, dapat maipakita natin ito sa iba. No, dapat mai-display natin tong hand and grace na binigay sa atin ng Diyos. And then, people can say, no, we are true Christian. No? Kagaya ng Antioch Church. Diyan po nabanggit yung salitang Christian. Sa kanila lang po yung sabi. And yes, I pray na lahat tayo pag nasa labas, ang nasasabi po sa atin ng tao ay mga Kristiyano yan. Ibig sabihin po ng follower of Christ. Diba?
And we have the gospel, kaya we are called to be Christian. Amen po? Amen. Amen. Number 2, give the best mission to our church, work of the kingdom of God. So, in order for us to love God with all our heart, kailangan i-confirm natin sa sarili natin na si Jesus namatay sa krus para sa aking kasalanan. No, para maibig mo ang Diyos, sabi sa unang utos, di ba? Love your God with all your heart, with all your strength. Sabi doon, in order for you to do that, kailangan alam mo sa sarili mo and you can confirm to yourself that Jesus is namatay siya sa cross at muli siyang nabuhay. Kailangan sure ka doon. No? Then you can offer po yung true worship. Diba? If you can think about that Christ died on the cross for my sin and resurrected, how can you not offer worship? Diba? You don't have choice but to offer worship. That's why we are here. No, kaya nandito po tayo kasi we are able to yung ibalik natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Then, it means po loving God. And then yung number 2, same thing po, love your neighbor. Yung ating mission, love your neighbor, kailangan you are able to confirm din na si Jesus namatay sa krus, muling nabuhay para sa aking kasalanan so that you can love your neighbor. Ibig sabihin po nun, you have mission and evangelism. Diba? Yun po yung ibig sabihin ng love your neighbor. In short, you need to have a mission and evangelism. Yun po talaga yung best love that we can offer is to share the gospel with them. Of course, you can offer everything. You can offer your time, your money, and everything. Pero, yung best thing na you can offer to love your neighbor is to share them the gospel. About what? Yung work of the kingdom of God. So, paano ko ba isi-share yung gospel? Dapat ipaalam mo sa tao yung Acts 1:3. Basahin niya natin Acts 1:3. Sabi dyan, sa loob ng 4 na pong araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya'y buhay, nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Yes po, ito po yung best love that we can offer is turuan natin sila about the work of the kingdom of God. Sa mga remnants, sa bawat field, ito po dapat yung ating daladala, yung work of the kingdom of God. Diba? For what reason po? For what reason? Sa anong kadahilanan po? Sabi dyan, to prevent and healing from the disaster. Diba? Why do we need to share the gospel about the kingdom of God, about Jesus is the Christ? Kasi we need to help them from 6 states of non-believer. Whether we like it or not, yung mga tao is under sila ng 6 states of non-believer. Hindi ko na po isa-isahin yun, but yes, kailangan po nila ng kompletong kagalingan. Kailangan maitawid natin sila from the status of 6 states of non-believer into the status of 7 blessing. Diba? Sa basic message natin. And then allow them to survive from incoming disaster, incoming problem. Diba? Kasi habang tumatanda daw, mas dumadami yung problema, no? Medyo totoo po yun. Pero if a person po may gospel siya, he can overcome, no? Magsusurvive po tayo kasi we have the gospel, we have the solution. So ito po yung gagawin natin. Ibig sabihin po nun, love your neighbor as you love yourself. And then yung pangatlo, yung pinaka-importante, raise them as a summit disciple. So hindi naman yun mag-stop lang sa, na-share ko na yung gospel, doon naman ako sa kabila, doon naman ako sa ibang tao. Kailangan continuous po yun. Continuous po, you need to share the gospel until sila rin naman yung makakapag-share ng gospel. Pasa-pasa lang.
Diba? Pasa-pasa lang. Ako kung walang nag-share sa akin ng gospel, hindi rin ako nakakapag-share ng gospel. So someone taught me. May nagturo sa akin, may nag-help sa akin, kaya nakakapag-help din ko sa iba by sharing the gospel. So ito po yung ating true victory and success. Na hindi ko po alam kung ano po yung definition niya ng success and victory. Pero sa atin po bilang isang church, loving God and loving your neighbor and spreading the gospel and raising up remnant is our victory. Amen. So, and when you have that victory, everything else will follow. Lahat susunod na lang po. Lucas 10:27. Sabi dyan, sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. So, every time na naririnig natin to, palagi po itong magbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po yung nagkakaroon ng kalakasan. Number 3, what are the things we are very much thankful for? Saan ba tayo nagpapasalamat? Supposed to be po yung 7-7 to. 7-7 po ito, pero in process pa lang po kami na mapag-gulay-gulayan po yung 7-7 prayer. So sabi ni Pastor, yung 3-9-3 na lang po. Diba? So, I know, sobrang na sa atin yung 3-9-3 para make sure na natin yung 3-9-3 sa prayer meeting. Pero importante po itong prayer na to. No? Every time na ipagpe-pray ko to, nagagamit ko to sa prayer, nagkakaroon po ako ng pasasalamat sa Diyos. No? Kasi nagre-remind po ito about everything. Kompleto po kasi yung 3-9-3 prayer. Nagre-remind po ito na yung tatlong persona ng Diyos, yung triune God, ay nasa atin. Diba? Nagre-remind din po ito sa atin that we have the most important power, yung 5 powers. Diba? Nagre-remind din po ito sa ating mga unseen blessing, yung mga blessing na hindi nakikita. Yung transcending time and space, diba? Blessing that is unseen. And nagre-remind din sa atin to about our important calling as a witness. Diba? And also yung ating mission to save the church, to help the pastors, the field, and saving the future. Diba? Pag pinag-pray po natin ito. So if in case po, hindi po kayo nakapag-pray sa buong araw, ito pong prayer na to ay kompleto na. So you can use this prayer po, yung 3-9-3 prayer. And then yung Ebenezer. So, very unfamiliar words, but napaka-importante po nitong salita na to. Ito po ay nagre-remind po kay Samuel na yung God's grace is tinulungan sila ng habag ng Diyos. No? Kaya naging confession po ni Samuel sa 1 Samuel 7:12, basahin po natin. Ayan. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. So, na-confess ko ni Samuel yung Ebenezer kasi na-experience niya yung absolute help ng Diyos hanggang dulo. No? Kasi there are time po na nagkaroon sila ng disbelief, nagkaroon sila ng disobedient, tapos natakot sila kasi madidipit na sila ng kanilang ganyan, no? Parang ganyan, yung pinagpatong-patong na bato. Nakikita natin yung minsan sa mga ibig, di ba? Dati kala ko ano lang siya, art, yun pala yung ibig sabihin ng Ebenezer. Diba? Ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. So, kagaya ni Samuel, it remind us na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, hanggang ngayon humihinga pa rin tayo, hanggang ngayon nagagamit pa rin tayo ng Diyos kasi tinulungan tayo ni Yahweh. Amen. So I hope na maging
maging ano sa atin to, reminder that we have victory because sinamahan tayo ng Diyos hanggang sa dulo. So, maaaring wala pa tayo sa pinakadulo, pero 100% tutulungan tayo ni Yahweh. Diba? So, same with us, we must be thankful with, ayan. Yan. Sorry. Yung with Emmanuel and oneness. So, ganyan din po, sasamahan tayo ng Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama natin ang Diyos, at sasamahan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Meaning to say po, yung with Emmanuel and oneness. Sasamahan tayo ng Diyos sa ating covenant journey. Past, present, and future. And that's 100% guarantee po. Taas po, taas. Ayan. With Emmanuel, covenant journey. And syempre, we have the 5 assurance. Now, because we have the gospel, we are able to know and we receive yung 5 assurances. Naalala niyo pa ba yun? So, 2008 pa lang narinig ko na po ito, yung assurance of salvation, guidance of the Holy Spirit, answered prayer, forgiveness, and victory. So, yan po talaga yung very special po sa atin na kasagutan. And conclusion po, what is the grace do we need to confirm? Or ano ba yung grace na kailangan natin i-confirm? And yung faith na binigay sa atin ng Diyos, kagaya ko ng sinabi ko kanina, si Jesus ang Kristo, Mateo 16:16, Mateo 16:18, we have the keys of the kingdom of heaven. Nasa atin na yung susi. Bubuksan mo na lang. Diba? And having this kind of faith, hindi po siya ordinary faith, but it's an extraordinary faith that can overcome po. Now, yung faith na meron tayo, faith that can overcome. Saan po? Sa world, kay Satan, and lalong-lalo na po sa unbelief natin. So, everyday po meron tayong unbelief. Everyday meron tayong hindi pagtitiwala sa Diyos. Even Sunday, meron tayong mga ganong scenario. But, that's why binigyan tayo ng Diyos ng faith that can overcome even po yung ating unbelief. Meron ba kayong unbelief today? Today or mamaya? So, let's overcome yung ating mga unbelief with faith na binigay sa atin ng Diyos. Amen. Amen. And what is our mission? Ano yung mission na binigay sa atin ng Diyos? Ayan, yung Acts 1:8. Diba yung we need to pray all together po. We need to pray na bilang isang church, kagaya ng Antioch Church, kailangan magawa natin yung ating evangelism and mission. And let us be a church na mag-establish po ng mga remnant summit. So, ang mission po ng simbahan ay hindi po kagaya ng hospital po, di ba? Sa hospital may follow-up check-up. Pag may sugat ka, babalik ka, lalagyan nila ng gamot. Di ba? Hindi po ganon. Ang church po natin ay yung church na nagpapahayag ng gospel, naniniwala sa gospel, naiintindihan yung gospel, and dinadala sa field yung gospel. Yun po yung ating simbahan. No? And ito dapat yung ating maging mindset from now on po. That we are a person who receive the gospel and who can share the gospel. Kagaya po ng Antioch Church, kagaya po ni Pablo, kagaya po ni Barnabas, na gamitin po tayo ng Diyos to proclaim the gospel. So, yun po yung ating mensahe ngayon. And it's so basic, but it's so important po. Let's pray po. Lord God, salamat po sa importanteng mensahe na binigay mo sa amin. Salamat po, Lord God, dahil patuloy mo sa amin nire-remind
na kami ay tumanggap ng accurate gospel. And thank you, Lord God, for giving us the correct prayer and correct forum sa mensahe na ito na dadalhin po namin sa buong linggo. We pray in Jesus' name. Amen.